Lord bless you, Paula. We will continue to hold our worship service here until the Loa Hotel opens again. So inaantay lang natin yung pagkakuha, yung business permit, and then we'll be back there again. Buti naman at yung summer season, napalitan na ngayon ng tag-ulan, so mas malamig na ngayon, even though we don't have any aircon here. So let's continue to pray that eventually we'll be able to move to a better place. Tayo po lahat ay tumayo. Lahat ng may pangangailangan sa Panginoong Jesucristo, itaas ang kamay. Okay, you may put them down. Hallelujah, Jesus. Aming Panginoong Jesucristo, hindi lamang kaya mong pagpalain ang iyong mga anak, kundi nais mo, Panginoon, na pagpalain kami. Kagalakan ng iyong puso na kami ay mabuhay na masagana, mabuhay na higit pa kaysa masagana. Kaya, Panginoon, patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong pangalan. Sapagkat, Panginoon, ikaw ang nagwika na anuman ang hilingin namin sa iyong pangalan, yun ay gagawin mo upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Kaya sa iyong pagtugon sa aming mga pangangailangan, Panginoon, maluwalhati ka po. Maluwalhati po ang Diyos Ama. Sa pamagitan ng pagluwalhati namin sa iyo, na habang pinupuri ka namin, habang naniniklod kami sa iyo, habang ang aming mga labi ay nagpapahayag na ikaw ang Panginoon namin, ito ay nagbibigay din ng kaluwalhatian sa amin. Kaya, Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga pasasalamat, ang aming mga papuri, ang aming pagluwalhati sa iyong pangalan, sapagkat patuloy pong tumutugon ka sa lahat ng aming mga pangangailangan. Na kung merong 2 o 3 na nagkakatipon-tipon na nasa iyong pangalan, naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Kasama ka namin, Panginoon, sa lahat ng aming pagtitipon. Pagtitipon ng pagpupuri, pagtitipon ng pagluwalhati ng iyong pangalan, pagtitipon, Panginoon, ng aming pagdalangin sa iyo. Pagdalangin, pagpapahayag ng aming mga pangangailangan, Lord Jesus. Sapagkat nabubuhay lamang kami dahil sa iyong pagmamagandang loob. Dahil sa iyong biyaya. Na dapat hindi kami mabuhay hiwalay sa iyo, Lord Jesus. Sapagkat ikaw patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay, hininga at lahat ng mga bagay. Na dapat, Panginoon, nabubuhay kami dahil sa iyo. At anuman ang aming mga pangangailangan, Lord Jesus, ikaw po ang patuloy na tumutustos, naglalaan para sa lahat ng aming mga pangangailangan. At ang iyong paglalaan, Panginoong Jesucristo, ay higit pa kaysa mga kahilingan namin. Sapagkat, Panginoon, ang iyong biyaya ay siksik, liglig at umaapaw para sa bawat sa amin. Kaya nga, Panginoong Jesucristo, tinaas namin ang aming mga kamay sa iyo bilang tanda ng aming pangangailangan ng iyong mahimalang pagpapala
mahimalang paggawa, mahimalang pagkilos sa buhay, sambahayan at kabuhayan ng bawat isa sa amin. Naluman ang aming mga pangangailangan. Ikaw na po, Lord Jesus. Christ is the answer to all our needs. Christ is the answer to all our longings. Anuman ang mga pakay namin, anuman ang mga sadya namin, Panginoon Jesucristo, Ikaw po ang nagbibigay ng kaganapan ng pinakamagandang buhay para sa amin. Kaya Panginoon, sa iyong paglingap sa amin, meron ka nang inihanda na katugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan. At kami lahat, Lord Jesus, ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong pangalan sapagkat ngayon, Panginoon, tinanggap na namin ang tugon mo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Nakakatuwa po tayong lahat. Kung dala ninyo ang iyong mga Bibles, dala ninyo ang iyong mga iPad, mga cellphones, niling ko na buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Una dito sa 1:8, John chapter 8, verse 1. But Jesus went to the Mount of Olives. At dawn he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him. And he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law of Moses commanded us to stone such women. Now what do you say?" They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. Merong patibok. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her." Again he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away, one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and live your life. Go now and live your life of sin." Muli ay ating ibalik ang ating mga banal na kasulatan sa Matthew chapter 18. At simulan kong basahin mula sa verse 21. Then Peter came to Jesus and asked, "Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times?" Jesus answered, "I tell you, not 7 times, but 70 times 7.
Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 talents was brought to him. Since he was unable to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. The servant fell on his knees before him. "Be patient with me," he begged, "and I will pay back everything." The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. But when the servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. He grabbed him and began to choke him. "Pay back what you owe me," he demanded. His fellow servant fell to his knees and begged him, "Be patient with me and I will pay you back." But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened. Then the master called the servant in. "You wicked servant," he said, "I canceled all the debt of yours because you begged me. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant, just as I had on you?" In anger, his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang ating pag-uusapan ngayon, pagpupulay-pulayan ay yung pagpapatawad, forgiveness, no? Pagpapatawad ng pagkakasala, pagkakatawad ng pagkakautang natin. Kung yung pagkakasala ay isang uri ng pagkakautang, kaya doon sa chapter 6 ng Matthew, yung panalangin ng Ama namin, yung isang verse doon sa verse 12, sinasabi doon na, "Forgive us our debts as we forgive our debtors." So, forgive us our debts as we forgive those who have debts from us, no? Patawarin mo po ang aming pagkakautang, kagaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. So, interchangeably, yung utang, pagkakasala. Dito sa John chapter 8, maagang-maaga pa lang, nagba-Bible study na si Jesus doon sa templo. No? At habang nagba-Bible study siya, itong mga pinuno ng relihiyon, mga eskriba, mga pariseyo, may nahuli, caught in the act. No? Hindi ito suspetya, hindi ito nabalitaan lamang, kundi itong babaeng ito ay huli sa akto na namamalo niya. At sa kautusan ni Moses,
Ito ay dadalhin sa labas ng bayan, pagbabatuhin, una yung kanyang mga kapamilya, kamag-anakan, ang babato, pagkatapos yung mga publiko, ang babato sa kanya hanggang mamatay. Yan yung nakalagay sa kautusan ni Moses. Kaya nung dinala yung babaeng yun, hindi na kailangan ng trial. No? Hindi na kailangan ng paglilitis sapagkat she was caught in the act. No? Huling-huli. Kaya ang tanong ay, Guro, ano bang gagawin natin dito? At kagaya ng sinasabi dito sa Bible, yun ay patibong. Dahil kung sabihin ng Panginoong Jesucristo na huwag ninyong batuhin, nilalabag niya yung Mosaic Law na dapat pagbabatuhin ang mga nahuli sa pangangalo niya, pakikiapid. Sa kabilang dako naman, pag sabihin niya ano ba sinabi mo? Kung sabihin niya, huwag pagbabatuhin, nilalabag niya yung Mosaic Law. No? Sa kabilang dako naman, pag sabihin niya, pagbabatuhin, siya naman ay he will go against his teaching of compassion, love, mercy. Kaya, sala sa lamig, sala sa init. So, kung baga sa ay, huli ka na namin, Jesus. Meron na kaming ibibintang sa iyo. Laban sa iyo. Pero, ang ating Panginoon Jesucristo, hindi umibig. Instead, nagsulat sa lupa, sa ground. At sabi ng mga iba, ang sinulat daw ni Jesus, mga kasalanan ng tao. Mga kasalanan natin. No? Then they pressed him to give an answer. Sabi ng Panginoon, okay, pupumilit kayo. Yung walang kasalanan, ang siyang unang bumato sa babae nito. Inyong pansinin, ang pagkakasabi ng Panginoon ay, yung walang kasalanan. Hindi niya sinabi na yung hindi nangangalo niya. Yung hindi nakikiapid, yun ang unang bumato. Hindi, ang pagkasabi niya, ang walang kasalanan. Unti-unti ang mga tao nagsialisan. Dahil magmula sa matanda, seemingly, yung matanda, yun ang pinakamaraming kasalanan. Siya ang unang umalis hanggang sa pinakabata. No? Na kahit yung mga pinakabata, mayroong pagkakasala. Sapagkat ang sabi ng Bible, lahat ay nagkasala. At walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. We all fell short. We missed the mark. Kung hindi ko pa ilalagay sa pamantayan ng Panginoon at this level, no? Halimbawa, narito ang pamantayan ng Panginoon. Ito yung standard ng Panginoon. Walang nakaabot. Kaya lahat ay nagkasala. Walang matuwid. Sabi sa Bible, na there is none righteous, no, not one. Kaya, kung ginagamit natin ang ating righteousness to please the Lord, we can do that. Dahil ang ating righteousness ay, sabi ni Propeta Isaias, parang maruruming basahan lang yan. No? Parang tayo ay
naghahawak ng palayok na puno ng uling. Katapos, kukunin mo yung damit mo na puno ng uling, lalaghan mo pero hindi maalis yung uling. So, lahat ay umalis. Naiwanan lamang ang Panginoong Jesucristo at yaong babae na inaantay ang paghatol para sa Kanya. Dahil hindi na kailangan ng pagbibintang. Dahil huling-huli sa akto. Ang inaantay na lamang ay yung pagdating ng hatol. No? Application na ng hatol. Babatuhin. So, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, kung nasaan yung mga humahatol sa iyo, wala na po. So, ang sabi ng Panginoon, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Sa lahat ng mga lumalapit sa Panginoon Jesucristo na tinatanggap na sila ay makasalanan, nagsisisi sa kasalanan, at itinutuloy ang sarili kay Jesus, lahat sila ay pinapatawad ng ating Panginoong Jesucristo. Merong 4 na lalaki doon sa Matthew chapter 9 ito. May 4 na lalaki, may daladalang paralitiko. Sapagkat puno na yung bahay ng biyenan ni Pedro, wala nang madaanan para maisiksik itong dala nilang paralitiko para magpagamot kay Jesus, magpagaling. Sa himala ng Panginoon Jesucristo, hindi pwede sa pintuan, hindi pwede sa bintana. Kaya ginawa nila, bumuta sila sa bubong. At doon nila ibinaba yung paralitiko na yon. At ang sabi doon sa Bible, and when Jesus saw their faith, at nung makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ito wala pang salitaan. Ha? Walang salitaan. Walang sinasabi yung paralitiko, walang naitala na sinasabi ng paralitiko na patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Pagalingin mo po ako, Jesus. Wala. Doon sa pagpupumilit nila na makalapit kay Jesus, nakita ng ating Panginoong Jesucristo yung kanilang pananampalataya. Kaya sabi doon, and when Jesus saw their faith, ano sabi ng Panginoon? Anak, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na sa iyo. Son, thy sins are forgiven thee. Ito, magpapagaling. No? Magpapagaling. Sinabi ng Panginoon, ang iyong mga kasalanan ay ipinatawad na sa iyo. Kapag tayo ay talagang nagpupumilit na makalapit sa Panginoon, ang gagawin ng Panginoon Jesucristo dahil sa ating pananampalataya, pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan. One of the convictions that the Holy Spirit is doing into the world, no? Isa sa tatlo, no? And when the Spirit of truth is come, He will convict the world of sin, righteousness, and judgment. Yung una, of sin. Why? Because they do not believe in me, sabi ni Jesus. Kapag ang tao ay walang pagsampalataya sa Panginoon Jesucristo, siya ay naroon pa sa kanyang pagkakasala. Sa mga tuwid, yung pagkakasala ay hindi na kailangan ikaw ay pumatay ng tao, ikaw ay mangalunya, ikaw ay magnakaw, mag-hold up sa bangko. Hindi. Hindi na kailangan ikaw ay i-chismis mo ang iyong kapwa ng maling balita. Hindi na kailangan. If you are not
a firm and true believer of the Lord Jesus Christ, if you have not yet committed your all to the Lord Jesus Christ, you are yet in your sins. No? Yan yung kinoconvict ng Holy Spirit, no? Of sin, sabi ni Jesus, because they do not believe in me. So itong paralitiko na ito, sa kanyang pagpupumilit na makapunta sa Panginoong Jesucristo, makalapit, yung pananampalataya niya na yun ang naging dahilan bakit pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Nung pinatawad ng Panginoong Jesucristo ang kanyang kasalanan, sa kanya sinabi na, anak, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Sometimes, there are diseases, illness, that are due to sin, na kinakailangan mapatawad yung kasalanan upang yung disease na yun ay mapagaling. No? Doon sa Psalm 103, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thy iniquities. Sumunod, and healeth all thy diseases. Ang pinakamatindi na sakit ng tao ay yung sakit na kasalanan. Lahat tayo ay merong sakit. Sakit ng kasalanan. At yan yung gusto ng Panginoon mapagaling sa bawat sa atin. Karamdaman, spiritual na karamdaman na nagdadala ng ating mga physical na karamdaman. Kaya mahalaga na sa ating paglapit sa Panginoong Jesucristo, lalapit tayo sa Kanya na may pananampalataya, and thus, He will forgive our sins and He will heal our diseases. Paano tayo pinagaling ng Panginoong Jesucristo? By His stripes, we are healed. Yun ay hindi physical lamang, kundi even spiritual. Yun ang mas matindi na karamdaman natin, yun ang matindi na pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo. So this woman, let's get back to the yung paralytic. Sa paglapit nila sa Panginoon, pinapatawad ng Panginoon ang mga kasalanan ng bawat lumalapit sa Kanya. Yung woman caught in adultery, when she realized, meron na siyang pagkakasala. Paglapit niya sa Panginoon Jesucristo, sabi ng Panginoon, neither do I condemn you. Bakit gano'n ang pananalita ng Panginoon Jesucristo? Because the first coming of the Lord Jesus Christ, He came to save the world. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Sabi ni Jesus, I came to seek and save that which is lost. Itong ating panahon ngayon, ito yung panahon na sa ating paglapit sa Panginoong Jesucristo, no? Ang kaligtasan natin ay nakamtan na ng Panginoong Jesucristo na kinakailangan lamang ay tayo ay magpasakop sa Panginoong Jesucristo, tanggapin ang Panginoong Jesucristo na si Jesus ang ating kaligtasan. Si Jesus ang ating buhay na walang hanggan. That period given to us to obtain salvation through the Lord Jesus Christ is now. Open yan ngayon. But there's coming a time, mayroong darating na panahon,
na sa ikalawang pagparito ng Panginoon, the world will receive judgment. Pero sa ngayon, bukas yung pagpapatawad ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa Luke chapter 4, nung basahin ng Panginoon yung aklat ni Isaias, patungkol sa kanyang pagiging anointed, no? To heal the broken-hearted, to set the captives free, to make the blind to see. Yung gawain niya na yun, doon sa dulo ay sinasabi niya, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Tayo ay narito sa pagpapagaling ng Panginoon, panahon ng pagliligtas ng ating Panginoon Jesucristo. Ang hindi, at pagkatapos niya sabihin, to proclaim the word, the year of the Lord, o sinabi niya, ito ay natupad sa inyong pagdinig. Ang hindi niya binanggit ay yung pagdating ng paghatol ng Panginoon. Sapagkat yun ay hindi pa natupad, that's a coming time in our world history na pagkatapos nitong panahon na ito yung tinatawag na the age of the New Testament Church. No? Lahat ng gustong sumampalataya ngayon sa Panginoon Jesucristo, magtalaga ng buhay sa Kanya, sila ay maliligtas. Yan ay open ngayon. Kung baga noong panahon ni Noah, bago dumating yung baha, bukas ang daong. Lahat ng gustong maligtas sa baha. Sabi ni Noah, may darating na malaking baha. Mamamatay kayong lahat pagka hindi kayo sumakay sa daong na ito. Yung pintuan ng daong na ginawa ni Noah, open. Anyone can enter. Kaya lang, walo lamang ang ng mga tao ang pumasok doon. And thus, they were saved from that great flood. Meron ding darating na judgment ng Panginoon, hindi na by the great flood, kundi sa pamamagitan ng 7 taon na kapigatian, 7 years tribulation period. Sa ngayon, bukas yung kaligtasan na ino-offer sa atin ng Panginoon. The salvation of the Lord is open to each and every one of us. Anyone can go in. Whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Whosoever, sino man, makakapasok doon. Pero pagkatapos ng ibinibigay ng panahon ng Panginoon sa bawat sa atin, ay isasara na yung pagkakataon na tayo maligtas sa pamamagitan ng ginawang pagsasakripisyo ng Panginoon Jesucristo, na inako niya ang ating kasalanan, nagbata ng ating mga kahatulan na mamatay dahil sa kasalanan. Kaya bayad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoon Jesucristo. Kaya lahat tayo pwedeng magtamasa ng kaligtasan ng Panginoon. But there's a time coming when that salvation being offered by the Lord Jesus Christ will end. Because at that time, the Lord Jesus Christ will come to do vengeance against all those who did not commit their lives to the Lord Jesus Christ. To those who made the Lord Jesus Christ a liar. Bakit? Sinasabi ng Panginoon, sumampalataya kayo sa akin upang kayo ay maligtas. Sabihin, hindi totoo yan. So ito yung mga aabot dito sa paghatol ng Panginoon. That's the reason why, dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, sinasabi ng Bible, ngayon ang araw ng kaligtasan. Behold, this is the acceptable time. This day is the day of salvation. Hindi tomorrow.
Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. He may come after the service, during the service, tomorrow, next year, we don't know. No? But there is that imminent coming of the Lord Jesus Christ for His church. Para maalis ang kanyang church sa sanlibutan na ito na bubuhusan ng puot at galit ng Panginoon dahil sa mga suwain sa Kanya. Okay. So, lahat ng lumalapit sa Panginoon, accepted ng Panginoon. Neither do I condemn thee, sabi ng Panginoon. Because this is the time when everyone can repent of their sins, commit their lives to the Lord Jesus Christ, obtain salvation from Him, receive Him as their eternal life and eternal glory. Yan ang panahon ngayon. Ngayon, bumalik tayo sa Matthew chapter 18. Itong ating binasa na ito, pagpapatawad ng Panginoon sa mga nagkakasala laban sa Kanya. Pagdating sa Matthew chapter 18, ito yung pagpapatawad ng tao sa kapwa-tao. No? Kanina, pagpapatawad ng Panginoong Jesucristo sa mga nagkakasala laban sa Kanya. Matthew chapter 18, sabi ni Pedro, Lord, ilang beses ko ba dapat patawarin yung nagkakasala sa akin? 7 beses. Siguro mayroong mga naglilista. 3 ka na, 4 ka na, 5 ka na, 6 ka na, 1 ka na lang. So sabi ni Jesus, hindi, 70 times 7. So 490, no? Kung i-multiply mo yun. Baka may naka 490 na dito. Laban sa kapwa. No? Nagkasala laban sa kapwa. Bakit ganun ang pananalita ng Panginoon? Dahil ang mga tao, pagka nagawan sila ng pagkakasala, mahirap nilang makalimutan. Diba? Sabi ni Jesus, ibigin mo ang iyong kaaway. O hindi pwede. Dahil yung ating naturalesa, kung ano ang ginawa sa iyo na masama, kung maaari, mas matindi yung ganti. Kaya madalas, binibilangan natin yung tao. No? Nililista natin. Maaari hindi sa papel, pero sa ating puso. Nung kami maliliit, sa probinsya, yung mga sari-sari store doon, merong listahan. No? Kukuha ka ng kamatis, Nana Maria, pakilista dyan na sa sweldo, pabayaran kita. Kukuha ng sibuyas, pakilista po ito. So, merong lista, no? Pagdating ng panahon, merong paniningil. Ganyan ang tao. Nililista yung utang, yung pagkakasala ng iba sa hindi nila makalimutan yan. Sabi nila, Pastor, hindi ko makakalimutan yan. Aping-api na ako. Hindi man lang mo makaganti. Nakalista yan. Dadali ko yan sa hukay. Matandain. Pero, pag pinag-memorize mo ng Bible, makakalimutan. No? Pero yung utang, yung pagkakasala ng iba, hindi makalimutan. Pero isang verse lang sa Bible, hindi may memorize. Ayan. Sabi ni Jesus, 70 times 7. Mahaba na listahan niya. Bakit sinasabi ni Jesus na kung hindi ka magpatawad sa iyong kapwa, ang iyong Ama
sa langit ay hindi ka papatawarin. Bakit gano'n ang pananalita ni Jesus? No? Dahil lahat ng kahatulan ibinigay na ng Diyos Ama sa anak. No? Ang Ama ay hindi umahatol kanino man, kundi binigay na niya ang lahat ng kahatulan sa anak. So, yung kahatulan ng Ama ay kahatulan ng anak. Kaya, kung ikaw ay hindi nagpapatawad sa iyong kapwa, hindi ka papatawarin ng Diyos Ama, hindi ka rin patatawarin ng Panginoong Hesukristo. Napakahalaga ito sapagkat ang tao napakahirap magpatawad sa mga nagkakasala sa kanila. At dahil ito, sinasabi na, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away, sabi ni Jesus. Kung gano'n, kung hindi tayo magpatawad sa ating kapwa na nagkasala sa atin, we are in the danger of making our way to hell. Dahil hindi tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. At kung hindi tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, hindi tayo mang-aring makapasok sa karir ng Diyos. Kaya, mahalaga na ito ay may kintal sa ating kaisipan. Bakit hindi tayo hahatol sa ating kapwa? Una, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Vengeance belongs to me. I will recompense. So, hindi tayo yung hahatol. No? For example, yung babaeng nagkasala sa pakikiapil, sasabihin mo sa kanya, mamatay ka na. Bakit? Ikaw ba ang nagbigay ng buhay sa babae niyo? Ang nagbibigay ng buhay ay ang Panginoon Jesucristo. He gives to all life, breath, and all things. Di tayo. Lahat tayo ay tumatanggap lamang ng buhay. Yan ay given ng Panginoon Jesucristo sa atin. No? Biyaya yan na binigay na ng Panginoon Jesucristo sa atin. Pero hindi tayo nagbibigay ng buhay sa kanino man, kaya wala tayong karapatan na pumatol sa babae yun na mamatay ka na sana. Mawala ka na sana. Bala-wala ng buhay mo. We cannot do that. Dahil ang Panginoon, ang unang-unang tagapaghatol, the Lord Jesus Christ. Because all judgments were given to Jesus. No? Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong pumatol. If you're going to judge, kayo humatol hindi sa panlabas na anyo. No? Not by appearance. Ang inyong paghatol, sabi ng Panginoon, judge with a righteous judgment. But how can we judge with a righteous judgment if our knowledge about everything is so much only? Kukunti lang. No? Sa mga nabanggit ko sa mga kabataan kahapon, the more you know, the more painful it will be. Sabi ni Solomon, no? Sapagkat habang ikaw ay nag-aaral, habang dumadami ang iyong nalalaman, nakikita mo at nalalaman mo na mas marami kang hindi alam. Kaya delikado yung konti lang ang alam, nagdudulong-dulungan. Dahil mas marami ang hindi natin alam. That's the reason why we cannot judge righteously. Dahil hindi natin alam ang punot-dulo ng lahat. Ang Panginoon Jesucristo lamang ang Alpha at ang Omega, kaya alam niya ang buong storya. No? Alam niya ang buong storya, kaya nailalapat niya yung tamang judgment.
Tama ang singil ng Panginoon na kung ano man ang iyong tinanim, sabi ni Jesus, sa pamagitan ni Paul, yun ang iyong ani. So, alam ng Panginoon kung ano yung isisingil sa iyo, alam ng Panginoon kung anong ihahatol sa iyo. Halimbawa, bakit hindi tayo hindi tayo maaring humatol? Kung ikaw ay sinuntok, natanggal ang isang ngipin sa iyo. Ang gusto natin, mas malakas yung suntok na ibigay natin sa ating kaaway. Di ba? Sana gumawa ng sakit sa atin. Ngayon, pag suntok mo dahil malakas, dalawang ngipin ang natanggal. Asa ngayon ang justice dyan? No? Dahil sabi sa Bible, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Eksaktuhan yung justice na yan. Walang lamangan. So, ang gusto ng Panginoon, ako ang God, vengeance is mine. Sa akin ang pagiganti. Huwag kang magiganti. Ang trabaho mo ay magpatawad. Hindi sinabi ni Jesus na patawarin mo yung humingi ng tawad. O kaya, patawarin mo yung nagsisisi ng kanyang kasalanan. Hindi. Patawarin mo yung gumawa sa iyo ng pagkakasala. Humingi man ng tawad, nagsisisi man o hindi, humingi man ng tawad o hindi, it's your duty to forgive. Pag tayo ay kinuha na ng Panginoon, pagharap natin sa Panginoon, ang issue ay hindi kung sino nagkasala sa atin. Ang issue ay tayo at ang Panginoon, no? Hindi natin, kasi po, siya kasi ang gumawa, ganyan. No. When we come face to face with the Lord Jesus Christ, the issue is us. It's not the one who hurt us. Hindi yun. Hindi yun nagkasala sa atin. Kaya, ang tatanungin lamang ng Panginoon ay, pinatawad mo ba? Hindi natin sabihin, hindi kasi humingi ng tawad, Jesus Hindi kasi nagsisi. No. Tatanungin ni Jesus, pinatawad mo ba na? That's the issue. So, ang trabaho natin ay magpatawad. Yung pagiganti, leave that to Jesus. Leave that to Jesus. Yan yung pagpapatawad sa kapwa. Kanina, ang ating nababanggit ay pagpapatawad ng Panginoong Jesucristo sa nagkasala sa Kanya. Ngayon, pagpapatawad naman natin sa ating kapwa. Ngayon, mahirap na gawin yan. Maski sino sa atin, mahirap na gawin yan. Kaya lamang natin magagawang pagpapatawad sa ating kapwa kapag ma-realize natin na tayo ay pinatawad na ng Panginoon sa mas matinding pagpapatawad. Mas malaki ang nagawa natin ng kasalanan laban sa Panginoon kaysa nagawa natin sa ating kapwa. Yung picture na ginamit dito ng Panginoon ay yung hari doon, yun ang Panginoong Jesucristo, no? Doon sa Matthew chapter 18. Yung ipinatawad niya, 10 talents. Malaking halaga yun. So I had to check. Magkano yun sa ating kapanahonan? Sa ating kapanahonan, ayon doon sa pag-check ko doon sa internet, it's $2.25 billion. Sino makakabayad doon? No? Kaya nung
yung alipin na yun, patawarin mo lang ako, Panginoon, di namin kayang bayaran yan. Please. O sabi ng Panginoon, write off ko na lang yan. Natawad ko na. You're free. You're a free man. Di na kailangan may pabilang ka. You're free. I'm setting you free. Pero nung nakasalubong nitong pinatawad ng napakalaking utang na hindi niya mabayaran, sinisingil niya ngayon itong tao ito. 100 denarii. 1 denarii or 1 pence is equivalent to the wage of a common laborer for a day. No? So, chinek ko rin yung kung magkano yung minimum wage dito sa NCR. Dahil yun doon sa probinsya, mas mababa. Pero dito sa NCR, it's 429 pesos per day. Yun ang minimum wage. So, kung 100 times 429 pesos, no? That's 42,900 pesos. Ang utang nitong, pagkakautang nitong isang alipin, hindi niya napatawad. Mas maliit na halaga, hindi niya napatawad. Pero nakalimutan niya yung mas malaking ipinatawad sa kanya nung hari na kanyang pinaglilingkuran. An amount that he could not pay. Yung mga nakakagawa ng kasalanan sa atin, ihambing nyo sa halaga ng nagawa nating pagkakasala sa Panginoong Jesucristo, baliwala ito. No? Halimbawa, naglalakad ka, pinatid kang gayon, natumba ka. Ihambing mo yung pagkakasala na yun na ginawa sa iyo doon sa pagkakasala natin ng pagiging suwain sa Panginoong Jesucristo. Walang makakabayan ng sino man ng utang natin na kasalanan sa Panginoon. Kaya sinasabi, no one is righteous, no not one. Hindi natin mabayaran yan sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Because salvation is not by works. It is by grace. Yan ay biyaya ng Panginoon Jesucristo na nakakamtan natin sapagkat siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. He paid it all. We have nothing to pay because the Lord Jesus Christ has paid all our debts. Bayad na niya. Hindi natin kayang bayaran niya. Bakit? Kung napatawad tayo sa napakalaking halaga, yung halaga na yan, of course, it's priceless, no? Dahil yung ginawa ng Panginoon Jesucristo para mabayaran niya ang ating mga kasalanan, sinakripisyo niya ang kanyang kaluwalhatian doon sa eternity. Siya ay nagpakumbaba ng katawang tao, no? At sa kanyang pagkakatawang tao, inako niya ang ating kasalanan. At binayaran niya ang ating kasalanan sa kamatayan ng kanyang katawang tao. Katakot-takot na kahiyaan ang kanyang dinaanan. Katakot-takot na sakit sa katawan ang kanyang dinanas. No? Sabi ng Bible, He endured the cross. Yung cross, yan ang pinakamasakit na kamatayan. Tinotorture ka habang namamatay ka. Habang naghingalo ka, tinotorture ka pa rin. Habang nakabitin ka doon sa cross, nakalambitin ka doon, hinahabol mo ang iyong hininga. No? You have to stretch yourself up to be able to breathe. Pagkatapos, babagsak ka to exhale. No? Pagka hindi mo na, yung paa mo na yan, hindi mo na ipinos ang sarili mo upwards, you cannot breathe. Masuffocate ka, no? While you are breathing there from the cross. Maubos na ang lahat ng lakas mo. Naghingalo ka na nga, tortured ka pa.
yung pagbabayad ng ating Panginoon sa Kristo, isinakripisyo niya, hindi lamang yung pagiging Diyos anak niya, pagiging hari niya, isinakripisyo niya ang kanyang katawang tao. Everything. He did not keep anything from us. I-compare mo ngayon doon sa pagkakasala ng tao sa iyo. Kung napatawad tayo sa mas malaking pagkakasala, bakit hindi natin mapatawad ang ating kapwa na nagkasala sa atin ng maliit na halaga? And even then, the Lord said, vengeance is mine. Leave it up to me. Huwag mo nang gawin yan. Akin yan. Ang trabaho mo ay magpatawad, hindi maghiganti. Akin ang paghiganti, sa iyo ang pagpapatawad. Napakagandang picture na pinapakita sa atin ng Panginoon. Patungkol sa napakahalaga na turo na sa atin na we are placing ourselves, our souls in danger whenever we have anything in our heart na unforgiveness. No? Sa hapon na ito, suriin natin ang ating mga puso. Meron bang laman ng ating puso na hindi natin may patawad sa ating kapwa? Ang gusto ng Panginoon ay magpatawad tayo para yung ating puso ay maalis yung ating pagkapilanggo na merong hinanakit, merong sama ng loob, merong hinagpis na dala-dala natin. Na mga ito ay napakabigat na dala-dala ng bawat isa sa atin. Subalit kapag ito ay natutunan mo na magpatawad ng iyong kapwa, pinalaya mo ang iyong sarili, pinalaya mo ang kinakagalitan mo o kinasasamaan mo ng loob, and you can live a life that is full. Yung sinasabi ng Panginoon na live and live your life because I do not condemn you. Mabuhay ka ng buhay na masagana. Yung mga hinagpis, hinanakit na yan, yan yung pumipigil sa atin para mabuhay tayo ng masagana. Ang gusto ng Panginoon, we should be able to live life to its full potential. I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. So, suriin natin ang ating mga puso. Anong laman yan? Hinagpis, galit po, dahil hindi ka makapagpatawad. It's about time. Sabi ng Panginoon, hindi ka papatawarin ng Panginoon kung meron ka pang dala-dala na hinanakit laban sa iyong kapwa. So shall we bow down our heads in prayer? Aming Panginoon Jesus, we have opened our hearts before you. Search our hearts, O Lord, and see if there's any way within us that is not according to your will. Try us, Lord Jesus. Show us all the impediments in our hearts, in our minds, that continue to prevent us from living a life of full potential. Because, Lord, you have come that we might have life and that we might have it more abundantly. And we want that kind of life, Lord Jesus, abundant life, a blessed life, a life that is free to praise you, to love you, to give you all the glory. Because, Lord, you have freed us from sin. Binayaran mo po ang aming mga kasalanan upang maging malaya kami, Lord Jesus,
na magpuri, magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, magpasalamat sa iyo. At kami, Panginoon, ay maging biyaya sa aming mga kapwa. Dalangin namin, Panginoon, na alisin mo po ang lahat ng hinagpis, puot, galit namin sa aming kapwa na nagkasala sa amin. Wash us, Lord. Wash us clean with your blood. That though our sins may be as red as scarlet, yet when we are washed by you, we shall be white as snow. We shall praise you, we shall give you all the glory, and all the thanksgiving will be yours, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Naniniwala ba tayo na mahal tayo ng Panginoon na higit sa kanyang sarili? At mamahalin pa natin si Jesus na higit sa ating mga sarili.